So what's up mga kumagain, back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, as promised, after ng review ko sa Saipa versus Shaboy, balik na tayo sa Motus at marami akong mga gustong panoorin dito. Kaya yun, sinabi ko naman na sa inyo, yung buong September natin is more on Motus reviews. Kaya yun, balik tayo. Ipunin muna natin yung yung mga battle sa Universículo bago natin balikan ulit yung mga yon. So ayun, habang wala pang upload na mga battle sa Universículo, balik muna tayo sa Motus. Ito, Saint Ice versus Michael Joe. Puta, sinong ayaw mapanood yung battle na to? 'Di ba? Kaya ako gusto ko to kasi baka yung iba hindi kilala si MJ, no? Tangin na, ayoko na magsalita, basta kilalanin nyo si MJ guys. Kilalanin nyo si MJ. Siya lang naman yung nakalaban ni Looney sa Japan. Tapos paano ko ba sasabihin to? Kasi ayoko sabihin na ninakaw no? Ayokong sabihin na nakaw na linya ni Mot, yung ABS-CBN na linya, 'di ba? Pero 'yun, may same concept, no? Same concept, same vibes yung kung naalala niyo yung linya ni Mot na parang logo ng kapamilya, pasok, no? Pasok yung linya. Yun. Meron din kasing ganong linya si Michael Joe. So panoorin niyo 'yon. Kung hindi ko lang alam kung sinong kalaban niya dun basta panoorin niyo. So ibang klase rin bumattle si Michael Joe guys. Kaya sabi ko nga kanina, sinong ayaw mapanood tong battle na to? Sayang nga hindi ako nakapunta nito kasi actually nung nakita ko yung poster na may Michael Joe, gusto ko talagang pumunta ng live, pero hindi ako nakapunta, sayang. Tapos Saint Ice na naging maganda yung comeback sa FT, 'di ba? So, ayun, magandang laban to. Technicalities yung magiging laban dito. Alam ko yung style ng parehas na MC. Kilala ko naman sila, na napapanood ko, na nare-review ko naman sila. Kaya para sa akin, hindi na lang to, labanan to kung sino yung mas epektibo. Labanan to kung sino yung may mas mabigat na punto. Labanan to ng mas may maayos na setup at suntok, no? So yun lang yung mga papakinggan natin dito. Siguro kung may jokes man, siguro nag-adjust na lang sila, pero hindi nila forte yun para sa akin. So yun, more on technicalities yung laban na to, kaya pakinggan natin to. Para kay Michael Joe, Kalayaan 5, pakinggan natin. Yeah! No! Yeah! Eto na yung matchup na lagi kino-call out ng lahat. Kaya sige, sagot! Isang old at isang god! GL, ano? Wala akong paki sa santo! Jehovah's Witnesses ako. Si Jehovah lang ang nag-iisang Diyos. Maraming testigo. Okay? Sabi ko siya, at ayaw ni Enigma sa'yo. Isipin mo, binigay ka sa Iglesia ni Cristo para ipaalam sa mga tao na kalokohan lang ang santo. Ayaw din ni M-Site sa'yo. Binigay ka sa Iglesia ni Cristo. Si Unico ba yung tinutukoy niya dito? Okay. Sa mga tao na kalokohan lang ang santo. Ayaw din ni M-Site sa'yo. Kaya M-Site wasak to kasi si Site born again, Christian. Nababasag yan ang santo. Konyo ka na bastos. Di niya ginagalang ang God nyo. Village boy na santo. Sign of the cross niya, ganto. Okay, so sabi ko kanina, kung may comedy man or jokes man sila may bitawan dito, siguro nag-adjust na lang sila, and ayun, diba? Nakita naman natin umpisa ng round ni MJ, more on ganon, pero waiting ako sa seryoso na mga linya ni MJ dito.
Inaasar mo si Abra na rich kid na bansot? Eh pareho lang kayong dalawa. Mga unaanong mapipera, unggayala. At speaking of Abra, yung pagkatalo mo sa kanya, hindi mo malimot, Kap. Tumatakbo sa utak, paikot-ikot lang. Kaya binitbit mo yung bulilit sa isip mo at doon kayo naglaban sa ginawa mong limbo rock. Paliitan kayo doon. Na-stuck na tong wak. Hindi makamove on sa coin. Kada battle, nakasingit. Verso mo parang tambay boy. Laging may bariyang nakaipit. Panalo na daw sana kaso barya ang nagpahamak. Kaya bitter to sa coin na para bang si Price Dog. That's what. Puta kadiri yan yak. Di makamove on sa coin ng puta. Panayang ngaw-ngaw. Naghahabol sa barya na parang badyaw. At respeto naman dyan. Kasi itong si Saint Ice, veterano na. Killer machine yan ever since. Unang tapak niya sa scene, Little Miss Philippines, yeah! Kaso nawala sa eksena, sa depresyon daw ay napaon, pero hindi sumuko mga chong. Nag-aral nagtyaga upang magbungat magkaroon hanggang mabago ang lahat sa pagdating ng panahon. Pagdating! Awit ka ngayon! Kasi itong tinapat nyo sa akin, lamog! Overload na face ang tatama! Itong pinaris nyo sa MJ, sabog! Puta, nakadiwa ata! Overload? Overload, pares, diwata, MJ, sabog, diwata. Kitang-kita nyo naman. Todo-todo ang laman. Uy! Maparap battle o parisan, binibigay 100! Uy! Ano, solid na yun, ha? Sa mga nakakain kay Diwata Pares, no? Tayo na. Magigets nyo yung ganong, yung reference na yon. Galing, ganda nun. Maparap battle o parisan, binibigay 100! Yung 100 na yon, double meaning yun, ha? 100 pesos tsaka 100%. Ayun yun. Galing ni MJ talaga hindi pa to yung seryoso na MJ, puta. O higa, ikaw na. Okay, so hindi man ito yung ina-expect kong MJ, pero nabusog pa rin ako dun sa mga pinakita niya or pinarinig niya sa ating linya, especially yung ender niya, no, na mapa battle rap o paresan binibigay 100. Puta, ang lupit nun. Kung nakakain ka, sabi ko nga sa inyo, kung nakakain na kayo kay Diwata ng pares, maintindihan nyo yun, yung overload na pares, di ba? Tapos yung laro ni Michael Jordan sa Diw at naka-Diw ata, tapos yung basta alam mo yun, tayo na solid, napaka-solid nung mga laro ni MJ dito sa salita. Kaya props doon. May konting jokes man dito si MJ, pero hindi naman naging dragging yon, pasok pa rin naman. Pero yun, to be honest guys, hindi pa to yung ina-expect kong MJ. Feeling ko hindi pa siya seryoso dito, no? So ayun, pero pasok, ha, malakas yun, malakas yung round 1 ni MJ dito. So ayun, pakinggan natin Saint Ice. Parehas daw kami ni Abra. Tanga, 5'2 lang yun, 5'5". Gusto mo nakalimutan ko tuloy, tangina mo. Ginagatasan pa yung Diwata. Puta, yung bara sobrang classic. Ginagatasan, aged like milk. Puta, yan ang mahirap pag sumasakay sa trend. Kasi yung freestyle mo parang Revenant. Naglagay ka ng Diwata reference, next year irrelevant. Na-post na yung freestyle lang ako konti para medyo uminit. Na-post na yung poster sa page. Alam nyo ba't hinabol tong battle na to for this date? Para makita nyo kung anong gagawin ni Kendrick kay Drake pag nag-square na sa stage. Yun ang hindi malalaos, men. Short notice, but I'll happily battle. Men, sa totoo lang, kahit ang dami pang family matters, sapat na yung 8 days na paghahanda dahil iba yung euphoria when I body bag rappers. Rapper,
Baka actor. Alam ko naman panay chismis na yung dala nito na mala showbiz. Zayt! Dapat tinago mo na lang yung bata mo sa bahay na parang Adonis. Rap lines game? Yeah. Otus! Umuwi ka na naman. Kasi 2 linggo siya fully aamat. Kala mo may politikong backup, solid no hatak. Sabi niya, asawa niya, ang boring kasama. Kaya banggit ng sorry, tas pack up, meron daw siyang booking na jackpot. Yun pala synonym ng hotpot. Para pag uwing Japan, 2 weeks yung amat. Pati tulog mo, 15 at 30, packshit ka. Nakaka back to back shift siya. Kaya kahit OT, di bayadmatic na. Kaya di na din masita ng boss niyang si Issei Hamashita. Hayop ka? Kaya pala favorite mong piniplay yung piyesa ng makina. Kahit sa Mitsubishi trabaho niya, nire-repair yung AC sa Akira. Na di naman sira. Siya bulero. Shithead! Bawas tuloy street cred, parang may tax ba? Buburahin ko yung pwestuhan nyo sa mapa. Alam mo naman, pag binabaan ka ng rocks, may bangka. Itong dating little drummer boy, para papampam. Ngayon Travis Barker, palumoy, takam sa batak. Kaya ano sinabi ni M-Zite, sino kalaban, di na kailangan ni say twice. Kasi sanay naman yan lumuhod habang laman ng bunganga niya Saint Ice. Damn, nice. Panay plastic na yung tooth mo. Di ka uubra sa akin sa basaga na ulo. Di ka nakokonat, palibasa, nakababad sa kalasa ng buko. Diyos ko, malamang. Panay gamit na angle, pati battle bars. Sanay na sanay mag-recycle ng basura yung addict par. Huwag niyong subukan magbato ha. Baka matulad sa trying hard. Siya si MJ. Siya si MJ. Ang master ng wordplay. Kaaway ng Colgate. Rapper na OA. Bibigyan kita ng mas marami pang punches sa cashier ng all day. Yung nasa labas nung Philippine Arena nung may concert yung Coldplay kung saan ang mahal na soft drinks, yung mga nakapila pa na Boxer, Inoue, pati Paul Jake. Okay, di ba ganyan ka? Willing balik ta rin pwesto ng salita, maipilit lang yung wordplays, bobo! Kasi stuck ka sa 2012. Ito ang yung personal apocalypse. Delusyonado kung kala mo magiging kalibel ni Pero Ramas ni Apocalypse. Tunaw yung utak ng anak ng puta, meron pang permanent abo sa lips. Maski batak ka bro, panis umanggulo kahit yung geometry. Pag-uwiing may concussion, papasukuin sa loob na ring parang kabib kay Michael Johnson. Malamya hits, panay pang slow songs. Papasubuin na bakal ka mawala na wind yung Michael Bolton. Ako nga si The Rock na nag-comeback. At sa mic, sunog sa akin si Michael Colchong. Imposible na manalo to si Mike. At malabong maka Tyson, tatalunin kahit promo. Kasi kailan nyo ba narinig? Totoo ha, sa FB, YouTube o sa Reddit, na meron nagbanggit, isa sa favorite kong MC ay si MG. Di na kasi uubra sa magaganda vision yung mga dala mo na cheap angle. Madami ng laban sa mga demon na ipanalo tong Saint Michael. Kasi puro ka lang slant rhyme, puro ka lang cut words. Galing ka nga Japan, Mike. Mga sulat mo ay backwards. Diba? Kahit pumalpak freestyle ko, body bag pa din. O sige, malakas ka na! Kung 2014, ang meta pag nasobrahan, nagiging corny. Kala mo naman talaga, stinil niyang stilo o rig, parang social climber ka, lahat ng binabanggit nito rich. Basic rapper, parang newspaper to. Kaya ko 15 rounds bumatil, madaming Fraser, Joe. Mapa-judges, hanggang time limit, iniiba-iba mo yung rule set, bro. Pero ano pa mang monkey business, ako'y Luffy na naka-full gear, malulugi to. Wannabe MC, nagpipilit para sa tsansa na yakapin siya ng masa, kaya di na patantala, parang bintana ng nasa, kaso di na alintana na pag-iwanan na nga siya inyong pansinin ng mga bara, puro tira na bahala. Yung angles na dala niya, dinekot at laspag na, yung prediction ay tama na, pakita mo sa kamula kang evolution sa higit pa sa 1 dekada. Kutabari, Rubaka, idura mo na yung mga below average mong bara. Tangay na. Hirap ng round 1. Kalat kasi yung angulo ni ni Saint Ice.
Tapos bawat angulo na binabanggit niya, meron siyang may mga pinaglalaban siya doon, may mga pinupunto siya doon, may mga punchline siya doon. So ganun kakalat. Pinakinggan ko na lang yung buong round ni Saint Ice kasi kung hihimayin ko pa yon, masyadong marami tsaka masyadong technical. Yung iba doon is hindi ko rin masyadong naabot, no. Kaya pinakinggan ko na yun. I'm being honest with you guys. Yung ibang linya ni Saint Ice is hindi ko naabot doon, hindi ko naintindihan. Kaya nag-base na lang ako kung paano ko pinakinggan, kung paano ko na-absorb yung mga ganong linya. And yes, maganda yung round 1 ni Michael Joe. Nagustuhan ko yung mga wordplay niya doon, nagustuhan ko yung mga jokes niya doon. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi ito yung Michael Joe na ina-expect ko kasi alam ko na may mas malakas pa na Michael Joe dito. Then kay Saint Ice, yun, solid. Tangin na, multis, kita nyo naman yung multis, punchlines, yung overall performance, 'di ba? Kitang-kita na although mahaba yung round ni Saint Ice, puta di na bago 'yon. Laban niya kay Unico, ang haba rin ng round niya, pero sa Motos naman ata, I don't know if big deal yung oras 'di ba? Pero para sa akin, kahit na mag-cut man o hindi, ibibigay ko kay Saint Ice yung round 1 sa score na 9-8. Hindi ko lang muna i-perfect yung round 1 ni Saint Ice kasi nga gaya lang sabi ko sa inyo, may mga linya pa rin na hindi ko naiintindihan dun sa mga inispit ni Saint Ice. Kay Michael Joe naman, nagustuhan ko yung buong round 1 pero nakulangan naman ako nung narinig ko na yung round 1 ni Saint Ice. Kumbaga, naabutan ni Saint Ice yung performance ni Michael Joe. Tapos naiwanan niya pa yun after niya maabutan. So, yun. Performance, siguro tabla. Punchlines, Saint Ice. Wordplays, Michael Joe. Pero mas tingin ko, mas prepared si Saint Ice dito. Tsaka ang ganda ng mga, ang ganda ng mga choice of words niya. No? Alam mo yun, yung multis, solid yun. Saint Ice yung round 1 para sa akin. 9-8 guys, 9-8. Iluwa ko na yung below average ko na bara. Ba't nilunok ba kita? Go! Imagine ninyo, trained MMA fighter ka. Magaling ka sa boxing, sa grappling, judo, jiu-jitsu, muay thai at iba pa. Tapos hahamunin mo suntukan si Abra. Hinahamon mo na suntukan si Abra. Puta, talagang legit, sir. Tapos sunod mong hinahamon si Sequence. Tayo spaghetti. Mahilig pala sa batang boy tong saint nyo. Anong ice rock? Baka ice cream. Kasi para sa bata yung taste mo. Pedophilia ang peg mo. Isa kang manyakis na tito. Kaya ka siguro pumares kay Chris, no? Para ganap ka ng pido. Dido. Parehas pala tayong pero ayaw na sa'yo ni Delano, boss. Kasi ramdam niyang pido ka daw. Kaya sa susunod na 2x2, tumandem ka kay Tito Badang. Parehas pala tayong MJ. Ikay Jackson, ako'y Joe. Pero meron pang isang malaki na differ. Kung ako sumisibak sa Tinder, ikaw naman sa Kinder. Pinakamatanda mong boylet, grade 3. Pinakamahina ka sa FT, wala tong chance against me. Alam niyo pagkakaya mo ng TT at ng MC? Ano? Hindi ka kumakain ng MC! Gago. And please, magkaiba tayo ng pangrima. Magkaiba tayo ng pangwika. Yung rima mo salungat, dila ko pambalarila, yung dila mo pamburat. Pero hindi ko sinasabing bakla ka. Hindi yan ang punto. Kasi sa tingin ko lalaki ka. Mahilig ka lang sa tarugo. At bumagsak na yung laro mo. Dati kang nasa flip top, yung ligang nasa taasan. Bumaba ka bakit kap para maranasan paanan. Ito ibang mundo ng labanan. Wala kang pwedeng labasan. Kuta to ng sundalo,
mawawala ka sa kawalan. At oo naman, ako'y matanda na. Nung Marso, nag-40 na. Pero ikaw tangina ka. Isa kang tonto, tulongis, timangat, tanga. Sana naman nag-gets king ina. Kasi kailangan ko pang magbanggit ng 40 para lang makaintindi ka. Bobo ka! Bobo ka sa battle rap. Isa kang typical na rich na kid. Laging tagis, gamit, verse pang dis. Kaya ka lang naman nag-i-English dahil sa Peppa Pig. George! Bobo ka sa battle rap! Nag-aral to sa Lasal kasi binild ng galing siya. Matatalino na sa lista. Pero ikaw, lasa lista. Ang badoy ng wordplay, ano? Parang pendeho. Pendeho! Ginawa mo yung pendeho. Bobo ka sa battle rap! Na-establish mo na pangalan sa larangan, panay ka mangmangan at kapabawan. Ang sarap mo na kutongan. Matatalino, taga-binild, pero binild mo kapopohan. Bobo ka sa battle rap! Wala kang ganang kalaban. Kaya itong battle natin, sisipulan ko lang turepa. Di na kailangan ng solidong sapak. Puta sa luneta, ito'y walk in the park. Kasi pagtalunin ka, wala nang heavy blow at heater. Tagadya pa na magwawalis ng ice. Normal na araw lang pag winter. Butaw ka sa battle rap, sincere. Kaya ibabaong kita ng malalim. Doon nararapat ang tulad mo. Next month ka pa magzozoning. Pero ngayon alam mo na kung saan ang lugar mo. Time. Okay, yung round 2 ni Michael Joe. Puta, and excited pa naman ako sa battle na to. So ayan, 'di ba? Nakita niyo naman kung gaano ako ka-excited sa battle na to. Umpisa ng content natin, ng video natin, no. Mataas yung expectation ko kay Michael Joe kasi napanood ko na to napanood ko na review ko na to. Alam ko yung kung paano siya magsulat, alam ko kung paano siya bumara, alam ko kung paano siya mag-wordplay. Isa sa mga solid na battle MC yan si Michael Joe. Pero sayang lang kasi feeling ko hindi siya prepared against Saint Ice. Yun talaga yung nakikita ko. Though may mga epektibo na linya, though may mga pasok na linya, though may mga okay na punches, pero isipin niyo na lang kung prepared si MJ dito. At kung naitawid niya yung mga rounds niya ng mas maayos, mas malinis, mas pulido, isipin niyo na lang kung gaano kalakas yun, no? Pero yun, sayang, yung round 2 is hindi naging ganun ka-epektibo. Kumbaga, ang daming dead air eh. Kung bibilangin natin yung mga effective angulo punchline ni Michael Joe sa round 2, hindi enough eh. Kasi halos buong round dead air eh, no? Pero second half lang pumalo-palo yung mga punchline, pero hindi na naging enough yun para humabol, no? Sayang. Round 1 okay pa. Binigyan ko ng ano bang score ko sa round 1? 8-7 ba yun? In favor of and then 9-8 pala. 9-8 in favor of Saint Ice. Pagdating sa round 2, siguro I think ibababa ko si Michael Joe dito kasi sabi ko nga, hindi to yung ina-expect ko talaga na Michael Joe. And bandang huli pa, pumalo yung mga effective lines ni Michael Joe. Pero di ko muna iskuran. Feeling meron lang akong napapakiramdaman ko lang na yung round 2 ni Michael Joe is either tabla dun sa round 1 niya or mas mababa sa round 1 niya. So, yun, pakinggan natin muna yung round 2 ni Saint Ice bago natin isarado yung judgment dito. Nag-mackline. At score ni sa akin yung setup lang sa'yo lahat ng punchline. Putang ina, lame nung writtens. Bakit ko hinamon yung mga kapwa pandak? Ang tawag dun, weight division. Zaki. Ako'y may anak mayaman. Yun ay sabi-sabi par.
Paano ako naging anak mayaman? Meron akong driver, yaya, wala naman akong bodyguard. Rap typer na naman. Tangina, nakakasawa. Pero Zait, eto mas sosyal. Rap typer from Japan. Katakana. Isa sa mga online rap battle vets. Panay PDF file, sumisibak na mga bagets. Kahit naka-gaming chair, yung standing best. Kapag yung laban niyan intense, ina-adjust yung standing desk. Oh shit! Init nung laban, no? Harapan, no respect. Daig pa yung banggaan namin noon ni Pex. Kaso pag sugod na ni Tony M, naumpog at nahulog na yung Logitech. Tangina, angas ka! Tangina, rap type, angas-angas. Online class na battle rap. KODT, King of Desktop. Nambabody bag gamit Apple Mac at rumerebat pa sa comment box, hanip. Kuma-counter strike. First person pag si Mike yung shooter. MC ka na ba porket my computer? De. Pero malakas to mag-personals tong Bobits kasi nasa loob kanyang Intel at madalas nagsusulat sa office kasi dun siya nag-e-excel. Sa pag-surf kasi yan, talaga nagbababad. Kaya pag sa personal na yung laban, madalas to lolo na maglag. Kahit madami ka pa diyang backup na gusto sa'yong maglakad, wala kang keys to victory kaya sa W sad. Rap type. Baka crack pipe ang life. Hirap sa'yo tol, flip top ka ng flip top. Ginagawa mo naman sa laptop. Maganda yan pre, isubok. Pinanood ko yung mga battle nito para makita kung may bilang tong kalaban. Wala. Kapag serious na yung verso na itong nerdo, yung audience, dun hikbian na yung tawa. Awa ng Diyos, kanang kuntenga, hindi na gumagana. Pero pre, ang lakas ng boses! Hindi yung mga bara. Ex ka ba ni Avril? Pinipilit maging complicated yung mga technique ni MG kahit de-ins effective. Subukan mo kaya mag-exit ng Matrix, MJ, di nakakamatay maging entertaining. Kaya pukin ang ina mo times 2, hindi ako magpapatalo sa'yo, malahogan to. I'm just entering my prime in the ring para Logan Paul. At tama ka, alam ko sasabihin mo, sa title fight, ako'y na-olats bro. Pero wag mo akong aangasan ha, tito. Pag dinamsa kita, baka ma-Jonas to. Nakalaban mo si Zaito. Nagra-rap siya kahit time mo. Pinatulog mo kasi home crowd nyo. Yun ang ganti ng patay, bro. At bigla ako naalala. Ito pare ang lubha. Yung sa hari ng tugma. Yung kaisa-isang yung coat na tumatak. Yung jacket mo sa laban nyo ni Looney. Nagpormal ka pa, di ka naman nakaporma ng mabuti. Madalas pinaglalaban nasa champion na nakawan. Wow. Ninakawa ka ng bata. Wow daw. Sino yun? Rumere sa likod. Ganun talaga pare kasi ito malapit na maging limot. Lahat ng mga reference niya, lahat trending. Kaya alam nyo na pare, yung mga letra niya walang bilang pagdating sa ending. Sa champion na nakawan, inagawan ka ng bata. Madali naman maagawan ng mic kapag di tight yung tagahawak. Tsaka in-explain na yun kay Apex ni Tomas, ikaw ang pinaka-fake. Sa bagay, yung credibility mo nasa ABS kaya ang dali na mag-break. Kapal na mukha mo, pre. Wala ka pa nga natatalo na napalag. Bakit ka nakaganyan? Ikaw nga yung mukhang mangangagat. So ano gusto mo, pre? Ikaw si Mot. Sumo, ikaw si Mot. Paano yun? Meth and chill. Gago. Let's be real. Gusto mo bibigyan kita bala na sleeping pill. Nung laban namin ni Il, yung prep time, kapos talaga, pre. Kahit nag-choke, di nabali. Yung mga dalang yan, coach, panay classic. Eh nung laban nyo ni Il, ilang lapad pa ginastos mo sa biyahe, binastos ka ng grabe, pinakita sa mundong di ka kaseryoso ka battle. Kasi, pinapatos ka lang naman para may international battle na without pay. Tapos pinaglalaroan ng mga taga-liga, damn, yun ang flip-top game. Kaya pasalamat ka kay Zait.
at santuhin ang iyong Lodi. Kasi karangalan pa para sa'yo para magpasampal sa akin para Antonio Inoki. At ito binanggit mo kanina, kaya putangin na ngayon tapos ka. Yung sa 2x2 pre, hindi lang barya. Mahigit 300,000 yung pusta. Yung sa laban yun ni Luns, matagal mo na yun bayad bago siya pumunta. Nung nakalaban namin si Apex Abra, gutom na gutom pa. Yung nakalaban mo na Pero Ramas, busog na busog na. Nung nakalaban namin Double A, tila rip dalawang yan. Kinalaban ka lang ni Looney para sa Japan trip, tas pinagtripan ka sa Japan. Paano mo ako masusmoke? Death penalty sa Japan kapag may shook na half na gram, kaya bago ka magyabang, palagi mo ang tatandaan. Kahit sang anggulo tignan, mas malakas ang Ice Rocks ng Pilipinas kaysa sa MJ ng Japan. Chika! Galing. Tanginang yan. Sa dulo pa pumasok yung mabigat na linya ni Saint Ice. Ano na ako, decided na ako na itatabla ko yung round 2 eh. Ganun na ako kadesidido, ganun na ako, yun na yung judgment ko sa battle, no? Na tabla yung round 2. Kasi para sa akin, pares silang may pares silang may mga dead air moment, pares silang may mga ineffective lines. Pero ang pinagkaiba lang, may pares din naman may mga pumapasok na suntok kahit papano, pa isa-isa si Michael Joe. Ganun din yung kay Saint Ice. Pero bandang dulo, mas mabigat yung mga binitawan ni Saint Ice doon, men. So, yun. Instead of giving this round a tie, I think Saint Ice got this 1-2. No? Sayang kasi alam mo yun, ang nahihirapan na akong i-judge yung battle kasi naging mahaba na naman yung round ni Saint Ice, pero gaya nga nasabi ko, I don't know if dito sa Motos kung stricto ba sila sa oras dito sa mga ganitong non-tournament battle, pero sa flip top kapag non-tournament wala namang problema diba? So gawin natin as is lang, so hindi ako magka-cut dito, no? Kahit sabi ko nga sa round 1, sabi ko kung mag-cut man ako o hindi, Saint Ice pa rin yun. Pero yun, sa round 2, even mahaba yung naging round ni Saint Ice para sa akin, yung second half niya, especially yung ender niya, no, yung bandang end part, tayo na dun pa pumalo, dun pa pumasok, dun pa na spit or dun pa na deliver ni Saint Ice yung pinakamalakas na punchline para kay Michael Joe. At ayun, yun yung naging factor para ibigay ko yung round 2 para kay Saint Ice. So, ano yung linya na yun? Yung nakalaban namin yung Abra Apex, gutom na gutom pa. Yung nakalaban mong Pero Ramas, busog na. No? So, yun yung scheme na yun. Napaka-epektibo nun para sa akin kasi napanood ko both battles, no? AA Ice Rocks, hindi ko alam sino yung kampi niya. Chris Delano. O, tama. Ice Rocks, Chris Delano. Tapos Abra Apex, tapos yung Michael Joe Looney, napanood ko rin yun. Kaya sobrang nakarelate ako doon sa mga na yun, sa mga linya na yun. Kaya para sa akin, Saint Ice got this one. Okay? Sayang, dikit na sana yun, pero Saint Ice tayo dito. Yung round 1, binigyan natin ng 9-8. Pagdating sa round 2, sabi ko nga, itatabla ko dapat to sa 8. Pero lumamang ng konting-konti ulit si Saint Ice dito. Kaya 1-2 Saint Ice. 9-8 parehas. So, 18 to 16. Round 3. Let's go. Halataan nyo lahat ng sinabi niya. Wala lang at wala talagang tindihan. Nagsasalita, totoo yan, kahit hindi niya naiintindihan. Yo! Wala ka sa octagon. Useless ka sa game ko. Ito'y Ghost Rider versus Ice. Ibang klaseng cage to. Okay, Nicolas Cage. Ibang klaseng cage to. Okay. Karate boy itong Saint nyo. Care ko. Di uubray ang kumpo mo sa gamit kong pang KO, isang karga ng 38, ibabaon sa brain mo, lalagyan ng round sa ulo tong santo na parang halo. Vain whore! Gutom ka sa atensyon, papansin ka na masyado, naglagay ka ng santo sa name mo para pagpistahan ng mga tao. Ang kaso, kulang ka sa karisma, walang marketable na team.
Kahit maging santo pa, wala kang mass appeal. Kasi siningit ka lang sa scene. Wala lang makakuha sa M-Chart kaya ka nandito. Extra lang sa letrahan itong walang talent na bansot. Kinulang lang sa tugmaan kaya nasalit na sangkot. Panghalo ka lambok. Malaki na sandok. Ito'y malagim na tagpo. Bangkayang lagay pag nahagip ng barko. Dead na tong Saint Ice nyo. Malamig na santo. Siguradong buwal to. Ikay, tutumba sa verse ko. Ibigay mo man ang best mo. Sure ka na, dedo. Ibubulsa ko tong ice. Bulsa de yelo. Putang na mali. Ibabago tong ice. Bulsa de yelo. Kailangan pang ulitin. At yung mga lines na ito, sample lang mga lines na ito. Pendeho. Puta, naalala ko na naman yun. Pendeho. Gigil na gigil pang puta. Punches mo sobrang rich. Mayaman sa stretch mga banat mo. Kaya kay MJ wala lang to. Olat sa akin tong rock. Mamamatay ka sa mga palad ko. At naalala ko yung espero daw between. Tamang Google boy si Par. Ayun, pinasikatang kanigar. Pinapagsaka sa inyong spar. Kaya pa paano naging santo kung na-outshine ka ng simpleng star? Okay, santo. At kahit pagdating sa bar, lame nga on the rocks. Yan ay choice ng weak. Strong ang shit ng dob and deeds. I'm the guy you don't mess with. Trip ko na drink, sobrang neat. Gusto ko puro lagi shot. No ice please. Ano worth ang risk? Okay. Tangin na. Ako na magsasabi na. Itong sumubok papalpak pagkat wak pandali niya. Sa pagsugal magkakalat. Sige boy, scatter pa. Time. Okay. So nag-switch na si Michael Joe dito sa pagiging technical, pero hindi nakulangan ako. Hindi to yung 100% na Michael Joe. Hindi ito yung Michael Joe na ina-expect ko sa battle na to. Hindi siya prepared dito, guys. Hindi siya 100% dito. So, ayun. Putol din yung round 3, feeling ko. Hindi pa ganun na nami-meet ni Michael J yung momentum, tapos na. Diba? So nabitin ako doon. So ayun. Masyadong malawak din yung mga angulo nila na ginagamit, especially Saint Ice, pero I think mas may palo yung kay Saint Ice kaysa kay Michael J sa battle na to. Sayang. Hindi to yung 100% na Michael J, kaya wag kayong mag-comment ng kung ano-ano para kay Michael Joe, puta. Hindi, basta alam ko may mas malakas na Michael Joe. So sayang, hindi to yung ina-expect kong Michael Joe, sayang. Talaga to, nandamay. Anong hindi naiintindihan? Kababata ko yan, taga-Pasay. Yes up in the house! Diba? Ganun mag-rebat. Kahit yung opponent di matake. Sa sobrang lakas ng buga ko, si MJ na pa Triple H. Wala na. Pero, alimutan ko na iba sinabi nga, wala kasi masyadong malakas eh. So, love. Let's go. Yes up. 1300. Tropa ko yan, man. Napanood ko na to sa TV. Ang lupit mo, Kuya Willie. Then, game! Sumoko ka beef talaga! O sige, igiling-giling. Pinipilit niya kada round, sinong di mawiwili. Paano kasi seryosohin, tol? Boses Willie, tong PDD ni Blacksmith. OIC, kay mahilig sa dancer. Payag ka, versus mo, flip-tapan na. Kaso boses mo, ikaw na nga. Kaso boses mo, ikaw na nga. Pagka-sex ni MG, si Esme, nag-e-airpods na siya. Dahil sa boses mong ganon,
Alam kong si Joey De Leon. Sarap mo dik-dikan ng punches. Maging natitirang entry na legit ngipin, babasagin. Bigyan niya ng jacket. Wala akong pake, kundi pang kanyang budget. Sana ikaw na lang nasawi noon sa Stampede yung umaapak. Parang si Stone Cold Steve Austin na naka-Adidas cleats tas panay ipis sa gitna ng isang mosh pit dun sa festival ni Travis. Kasi ano multis pa rin, no? Mo dito, Kuya Will? Mamimigay ka 5K na balato? 5K? May 7 na gago. Dapat yung bars mo yung statement, ang labo, pang bank statement ka lang, bro. Dahil sa bread niya, nagiget ang mga bet niyang katagpo. Kaso pinamukha ko na ngayong rich kid katapat mo, walang bisa yung pera mo, gago. Context. Ito na yung mga sugat na di masusud ng Sebo de Macho. Para sa mga di nakaget nung senaryo, ganito yung technique ni Mike Joe. Magpaparinig, di nga need ng TF, pang hotel, eroplano, sisip-sip sa nagsiset ng event at hurado. Paulit-ulit ibabanggit para sa ikse na ginagawa to. Pagbibigyan siya ng bet, malamang di niya matalo. Pasimpleng magre-request na i-promo na lang para enjoy lang tayo, tarantado. Hindi. Kundi ganun, may plan B si Joe. Ganto yung scheme nito na mismong na-experience ko. Kapag finish na yung writtens mo, yung rule set, ililiko. Opponent, nililito. Veteran moves din si bro, gaalawan ng aminadong mediocre mga liriko. Ako, sa buhay, malimit din na bibigo. Na-experience na maliitin at pinagbibiro. Pero mapa-victory o mapa-lesson, binibitbit ko lang sarili ko. Never nagpipiling politiko para sa ego stroke, kadiri to. Dapat judge kapag confident ka. Kapag may palag promo bigla. Ano ang pinangangalagaan mo, tol? Di ka naman Diyos sa tinta. Lagi ka naman handa. Nakatodo digma. Wala ka naman mga songs na sikat. Kaya sabihin yung hindi ego lang, pinapairal niyang narcissistic sociopath. Pinagdudurog kita na wala nang ginagamit na gasgas na angles. Kahit kitang-kita nila, ganun lang naman yung atake mo sa akin. Para makita mong may chance pa mag-advance ang yung style sa pagbabattle. Para yung biyahe mo 1,908 miles hindi na hassle. Para hindi mawalang bisa pagtipid mo sa pagkain, kakaipon ng palihim na panggip sa mga judges. Para may sincere na bumilib sa mga skills mo bilang rapper. Para hindi ka na mag-steal ng mga style tsaka technique, ng mga rhyme at tsaka scheme sa mga overseas na battler. Kaso, ang sakit lang na isipin kahit lahat yan makamit. Mananatili lang na dream pagkapanalo mo sa akin ang layo ng pagitan. Puhunan mo ay pera. Gusto mo lang umepal. Sa bagay yung artikulong yun, sa umpisa pa lang ay kulang na sa letra. Men, hindi to online games. You cannot pay to level up. Dapat mag-pay ka na ng juice, hindi mag-pay para sa props. Ano yun? Suportang tunay? Baka supot ang buhay. Di mo na kailangan mamulitik kung talagang subok ang husay. Magre-regalo ng sapatos para magpalakad sa line-up. Nako. Para kasi Mayweather, pumapalag ka lang kapag lahat pabor sa'yo. Napakatanga na gusto mong maki-injo. Gusto nga meet bro, anong espesyal sa ating tito? Yung lumilipad siya kada battle, madami na yung addict dito. Yes, sir. Ito ay sining, huwag yung ginagawang business. Isang tabi ang mga ego. Lahat ng mga MC dito, meron sinasakripisyo. Kaya nga yung iba hindi mo masisip at nag-develop na ng bisyo. Tas ikaw dapat namin hangaan kasi namasahe ka. Namasahe ka? Madami na sa Makati Up na tagahilot. Yung ginagastos mo kada biyahe para bumatil, kayang-kaya mo magpa-regular event sa Japan kung hip-hopan talaga hangarin. Kaso lang, mas madami kang makakamtan ng views kapag lumaban ka sa atin. Na kapag tatakamin, wala ka namang business na kailangan na mag-profit. Wala ka namang reels na naghahabol ng AdSense. Wala ka namang mixtape na ilalako sa market, so ba't kailangan na sumipsip at magregalo pa ng gamit? Ha! Sinasalubong ko, sinabi mo yung kay Histero, alam mo ba't nangyari yun? Sabihin ko ngayon. Sinasalubong ko up and coming. Dinedepensahan na aking ranking. Ikaw kasi gusto mo paangat ka lagi, pero pinoprotektahan yung standing. Kinakalaban ko kahit sinong hinahain nila sa akin. Kinakalaban mo lang kapag sa malaking liga na nanggaling. Ganito gawin mo. Pili ka na lang ng battle. Pili ka ng tagasulat.
Bili ka ng bagong pustiso, bili ka ng bagong utak, bili ka ng mga backer para bilisan yung pag-usad. But even if you put your money where your mouth is, wala ka sinabi sa akin, MJ, bili ka na lang kausap. May hurado, may... Mapapromo, may hurado, alam mo ano, masakit, Joe? Na 3-0 ka sa akin kahit sino patanungin mo. May susunduin na ulit yung mga angel dyan. Pagpanik ng Heaven's Gates, isa lang question, ang nakamit mo ba na faith ay katumbas ng mga praise ng mass? Ngayong ikay ibinalik ang yung abo ko na ulit sa kamay ni Saint Ice Rocks. Pray for us. Amen! Galing. So ayun, pinakinggan ko na lang talaga yung round 3 ni Saint Ice. Yung round 3 ni Michael Joe, sabi ko sa inyo, lumaylay na si Michael Joe doon. Hindi na yun yung hindi niya nadala yung 1 and 2 niya, no? Kung paano niya perform yung 1 and 2 niya, hindi niya nadala dito sa round 3. So para sa akin humina ng kahibla yon. Tapos mas marami ring talagang dead air si Michael Joe sa round 3 compare sa first 2 rounds niya. Hindi na rin gaanong tumatatak or hindi na rin gaanong naging umaabot kay Saint Ice yung mga dala niyang mga punches. Then kay Saint Ice, slow start no? Ang tagal dumating, no? Parang second half pa. Patapos na nga ata yun Patapos na ng round 3. Doon pa ulit pumasok yung mga magagandang punches katulad ng round 2, 'di ba? Yung round 2 kung naalala nyo, ang judging ko doon is dapat tabla yon. Pero pagdating sa ender, doon pumasok yung pinakamabigat na suntok ni Saint Ice, kaya yun yung naging turning point. Pagdating sa round 3, ganun pa rin no, slow start, may mga dead air moments, pero pagdating nung sa bandang huli, doon ulit nagkaroon ng switch or ng spark para makuha ni Saint Ice yung round. Kaya yun, para sa akin, nakuha pa rin ni Saint Ice to. All 3 rounds, Saint Ice, men. Consistent na Saint Ice, all 3 rounds. Consistent din naman si Michael Joe, pero sa first 2 rounds lang. Pagdating sa round 3 kasi lumaylay na siya doon. So yun, Michael Joe, hindi man ito yung ina-expect kong Michael Joe na bumattle dito. Pero props pa rin doon, tayo na solid na pa rin yung classic na battle pa rin yun. Pero ang boto ko dito, all 3 rounds, Saint Ice 27 para kay Saint Ice, 999. Then kay Michael Joe is 8-8, then 7, 16-23. Tama? 23. So, yun, 27 to 23. Tama ba ako? 8 plus 7. Tama. 16, 23. Tama. So, ayun. 27 to 23. Saint Ice. 9-8, 9-8, tapos 9-7. Tilig, Kalayaan 5. Tangina, magingay pa kayo isang beses para sa pagpaperam ng pay. Message lang kayo sa Pasay. Hindi lang nila kausap. Siyempre, shoutouts nga pala sa Snoop Dogg ng Pasay. Boto ng Urado, 5-0. Magingay para kay Saint Ice. Shoutouts. Hindi pala siya promo, no? 5-0, Saint Ice. Malinaw naman yan, Saint Ice yun, para sa akin. Yo, shoutout nga pala sa kapatid ko kay Erica de Guzman. I love you. Yo, shoutout kay MJ, tangina grabe yun. Tsaka salamat kay Kuya Zaid, salamat sa Motus Man, Revere, Sida, Parañaque City. God bless. Yo friends, minano ko round 1, Michael Joe, 2 and 3, Saint Ice. Gusto ko yung mga reference ni Saint Ice. Tapos nag-freestyle pa siya sa gitna. Tapos yung freestyle niya, hindi lang basta freestyle. May reference pa rin, WWE, UFC, halo-halo na lahat. Shoutout pa rin kay Kuya Michael Joe. Lakas sila pareho, solid. mga Japan. Yo, Zaki, binoto ko si Saint Ice Rocks. First round, MJ yun. Lakas ni MJ doon. Yung MJ Diwata, Overload. Binibigay 100. Sobrang lupit nun, kaya parang nag-set siya ng standard na sobrang taas. First round kay MJ yun. Second round,
di ko alam. Siksik, maganda pa rin naman yung sulat ni MJ. Ang kaso, para sa akin, lumaylay yung performance. Yes. Parang bumaba yung energy niya. Habang si Saint Ice Rocks, dahan-dahan nag-build up. Tapos ang dami niya rin mga punchlines na maganda kahit yung iba nga hindi pa nare-reactan. Tapos may mga haymaker din siya. Tapos third round, same lang. Tapos gusto ko yung angle niya na ginagastusan niya yung karir niya masyado. Parang ganun, bumili ka ng bucket, bumili ka ng liga. Parang okay yung angle na yun. Tapos yun, performance, rhymes, Saint Ice Rocks. Okay yung yung delivery ni MJ, presentation, aggressiveness, okay. Kaso pag lumalanding rin yung punchlines niya, solid. Pero Saint Ice quality, mas marami siyang binugang apoy. So 3 rounds yun. Minsan inaisip ko nakukuha na ni MJ pero tinatabunan ko din ni Saint Ice kagad. So ayun, Saint Ice binato. Yo, kay Ram, ang laban yun, grabe. Since dahil lang gumata ako bumaba rito, gusto ko mapanood yung laban na yun. Naging judges pa ako. Pero dun sa naging bakbakan na yun, sa laban na yun, nanaig para sa akin na style. Tsaka mas maraming tumatak na punchline. Hindi ko na siya binase per round. Kumbaga doon na lang sa whole performance silang dalawa. Para sa akin lang, mas maraming tumama na punchline si Saint Ice. Si Michael Joe, sobrang solid din ng mga baon niya. May mga rebat na pumasok, pero nababalik ni Saint Ice. Kaya para sa akin, naging tabla yung mga rebats nila. Doon na lang ako bumasok sa performance, tsaka sa linis, sa bigat ng mga punchlines na pumasok. Tsaka sa suwabing delivery, binoto ko si Saint Ice. Yung Asper, binoto si Saint Ice. Round 1, binigay ko yun kay Michael Joe. Okay. Medyo dikit lang naman, pero mas tingin ko mas lamang si Michael Joe. Yung round 1 na yun, nag-set siya ng standard. So parang ayun pinagbisiyan ko sa round 2 and 3 niya na tingin ko mas bumaba yung performance sa 3 hits ni Michael Joe. Si Saint Ice naman pataas lagi yung mga rebat. Tapos yun, overtime si Saint Ice pero hindi naman tournament battle naman, so hindi ko na siya inano, kaya Saint Ice. 1 Michael Joe, 2-3 Saint Ice. Okay, so sabi ko sa inyo pag non-tournament, hayaan na lang talaga yan. Pero kung sa kanila, naging enough yung round 1 ni Michael Joe para makuha ni Michael Joe yung round 1 dahil dun sa laro niya dun sa Diwata, no. Okay yun, sabi ko nga sa inyo na naintindihan ko yun, na nakarelate ako dun sa linya na yun, sa wordplay na yun. Pero yung pinakita kasi ni Saint Ice dun, feeling ko mas angat dun di ba? Sabi ko nga sa inyo, dikit yung round 1 pero I'll go with Saint Ice kasi mas epektibo si Saint Ice doon. Kasi si Michael Joe, bukod dun sa Diwata Pares na reference, wala para sa akin lang. Wala nang ibang naging ganong kalakas na linya. Kumbaga, siguro pwede kong ibigay kay Michael Joe yung round 1 kung may 2 o 3 ganong kalakas na linya, pero para sa akin kasi nag-iisa lang yung linya na ganon Pero kay Saint Ice marami, no? Kalat-kalat yung mga punches niya, kaya binigay ko pa rin kay Saint Ice yung round 1. Kaya ang naging outcome or result ng judging ko dito is all 3 rounds Saint Ice. So yun. Sayang lang talaga hindi ako nakababa dito. Hindi ako nakapunta, puta, sayang. Sobrang sayang. So yun, yam na. Bawi tayo sa mga susunod na event ng Flip Top. And sana makapunta ako sa finals ng Pedestal 3. Sana lang. So that's it. Kita-kits tayo sa next na review. I think that's Deadline versus C9 yung next na re-review natin. Motos pa rin syempre. So kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.